Good day, peace and all good, one with you. So ngayon, magsisimula na tayo sa ating lesson proper sa ating subject na the church. At sa araw na ito, discuss natin ang ating first lesson. Let's begin with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, we thank you for this day. We thank you for the gift of good health and prosperous life. We thank you for the gift of family, friends, loved ones, and relatives. May you continue to bless each one of us. Send forth your Holy Spirit in order to inspire us and strengthen us as we learn our lesson for today. And may you continue to guide us and keep us safe from any harm and evil. We ask this through Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Our Lady of Lazaret, reconciler of sinners, pray without ceasing for us every course day. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, for our topic for today, sorry, may ubo na naman. Hindi na talaga gumaling sa ubo. So, our topic for today, my dear students, is about the mystery of the church. So, misteryo. Ibig sabihin, isang hiwaga. Hiwaga ang simbahan sapagkat hindi natin malalaman lahat ng tungkol sa simbahan. Hindi kaya ng ating kaalaman alamin lahat ang pinaka-rurok nito. Kaya nga, isa siyang misteryo. At kaya nga pag may isang misteryo, di ba, napapatanong tayo, ano nga ba yun? Bakit nga ba siya misteryo? At sa pagiging misteryo niya, doon natin siya aalamin. Kaya nga may kasabihang, to know is to love. Kapag aalamin mo, pag alam mo na, mamahalin mo. Kaya nga, pag may tayo, for example, may kaibigan tayo, kinikilala muna natin sila, inaalam natin yung ugali nila, bago natin sila mahalin. Ang ating mga kamag-anak na rin, ganyan. Inaalam din natin sila, yung pag-uugali nila, kung ano sila. Kaya, mamahalin natin sila. Pag nalaman na natin kung ano sila. At ganoon din sa subject na ito. Sana, mahalin natin ang subject na ito. Hindi lang mahalin, sapagkat kailangan muna nating alamin ang bawat detalye sa subject na ito. Kaya nga may mystery of the Trinity din eh. Hindi natin maaabot, hindi natin ma-explain ang misteryo. Ang kailangan lang natin gawin ay maniwala. Kaya the mystery of the church. Pag-aaralan natin ito para malaman kung anong nakapaloob dito. At para paniwalaan ito. Kaya nga may kasabihan, when reason ends, faith begins. Yan ang the mystery of the church. Kaya aalamin natin kung ano nga ba talaga ang simbahan. Ano nga ba ang simbahan? The word church comes from the Latin word ecclesia. Pansinin niyo ecclesia. A translation of the Greek word ekklesia, which means assembly. So, yan, makikita natin. Yung Latin word niya ay double C. At yung Greek word niya ay double K. At ang ibig sabihin nito ay pagtitipon or assembly. Yan ang ibig sabihin ng simbahan, pagtitipon. Pero may mali tayong konotasyon pagdating sa simbahan.
iba ang ating first impression kapag narinig natin ang simbahan. Hindi pala maling konotasyon. Bagkus, meron tayong first impression pag sinabing simbahan. When we hear the word church, we usually think of a building, a place for gathering, for worship, and receive the sacraments. It is right because it is the structures of the churches, but in this course, we will more know deeper what the church is. It is not only a structure. So, tama kapag sinasabi nating simbahan ay lugar na isang building, gathering for worship, and receive the sacraments. Pero sa subject na ito, kailangan natin palalimin. Kasi kapag sinabing church, usually think of this. Simbahan, yan, building yan. Yan ang Quiapo Church. Yan ang simbahan. Meron din, St. Peter's Basilica. Yun ang simbahan. Doon tayo naniniwala. Yun kagad ang pumapasok sa atin. Kaya, yung simbahan natin dito sa Rojas, yung Our Lady of La Salette Parish, ang unang papasok natin sa simbahan ay yung building. Which is true. Tama yun. Yan, tama. Building. Yan ang simbahan. Pero, in deeper sense, ano nga ba ibig sabihin ng simbahan? In reality, this is the church. Yan. Napakagandang tingnan ng picture na yan. Parang malalim ang ibig sabihin yan. Kasi tingnan, nakikita natin, may mga tao dyan sa picture. At itong mga tao na ito ay bumubuo ng parang isang building o ang isang simbahan. At yan ang definition ng simbahan. Tayong mga nagkakatipon-tipon na tao. Oo, tama yung definition ng isa tong building, isang lugar na kung saan nagbibigay puri tayo sa Panginoon. Pero ang simbahan ay hindi lamang building, kundi tayo mga mananampalataya ng Diyos. Community of believers. Yan ang simbahan. In English word, church, or in German, Kirche, translation of the Latin word ecclesia. They mean an assembly of people, particularly for a religious purpose or convocation. Latin term is derived from the Greek ekkalein, or to call out. The term ecclesia was used in Greek texts of the Old Testament to designate the assembly of the chosen people before God. So sa German, ito ay Kirche. Sa German. Tandaan yan ha, yung salitang Kirche. Kasi yun ang translation word na Latin na ecclesia. Ibig sabihin, pagtitipon ng tao para sa religious purpose or convocation. At may magandang ibig sabihin, nakuha ang salitang, ang Latin term, sa Greek word na ekkalein. So, yan ang tandaan natin ha. Ecclesia na may C, ecclesia na may K, double K, kirche, at ekkalein. So, yung Latin word na ecclesia ay nagmula sa Greek word na ekkalein, to call out. So, ibig sabihin, ang simbahan ay tinatawag tayo. Ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, tayo bilang isang simbahan, ay tinatawag sa pang-araw-araw ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa pag-araw-araw natin pagtawag sa atin, kailangan nating rumisponde sa tawag niya. The term ecclesia was used in Greek texts of the Old Testament to designate the assembly of the chosen people before God. So yung ecclesia sa simula pa lang ay ginagamit na sa lumang tipan. At nagsimula iyan doon
sa pagbigay ng Torah sa Mount Sinai kay Moises. So, CCC 751, Catechism of the Catholic Church 751, in Exodus 19, the assembly of the Israelites at Mount Sinai received the law, Torah, and was established by God as His holy people, by calling itself Ecclesia, the first community of those who believe in Christ, as recognized itself as the heir to that assembly in the Old Testament. So, makikita natin sa Biblia natin, doon pa lang, ginamit na ang salitang Ecclesia sa pagbibigay ng Torah kay Moises, kasama ng mga Israelites. Ayan, ang dami nila nun. Kaya, yan ang tinawag na unang simbahan sa lumang tipan. Yan ang Ecclesia. So, God is calling out to His people from different parts of the world. The English word church and the German term Kirche come from the Greek word Kyriake, a word related to Kyrios, Lord, which means what belongs to the Lord. So yan, sinasabi ko nga, patuloy tayong tinatawag ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng simbahan. At huwag niyong kakalimutan yung mga salita na pinagmulan ng simbahan. Yan, Kirche, Kyriake, yan, may bago na naman tayong natutunan. Yung Kyriake, a word related to Kyrios. Yung Kyrios, ibig Lord. Kyriake, which means what belongs to the Lord. So, tayo ay kabilang para sa Diyos. Tayo ay para sa Diyos. Kasi doon nagmula ang salitang kirche sa Greek na Kyriake, na ibig sabihin tayo ay para kay Jesus, para kay God. Tayo ay kabilang sa Kanya. Tayo ay pagmamay-ari niya. Kaya tayo ay patuloy niyang tinatawag para sumagot sa Kanyang panawagan. Yan ang simbahan. Kasi tayo ay Kanyang mga anak. Tayo ay kabilang sa Kanya. So, may tatlong magkakaibang definisyon ang simbahan. Pero, hindi ito maipaghihiwalay. 3 inseparable meanings of the church: liturgical assembly, the local community, whole universal community of believers. Sabi nga sa CCC 752, the church is the people that God gathers in the whole world. She exists in a local communities and is made real as liturgical, above all, a Eucharistic assembly. Liturgical assembly ang simbahan sapagkat doon tayo nagtitipon-tipon upang papurihan, manampalataya, magbigay worship sa ating Panginoong Diyos. Isa siyang rito o ritual na tayo ay tumutugon sa panawagan niya. Kaya liturgical assembly. May rite, may proper rubrics tayong ginagawa. At ang local community. Ano yung local community? For example, dito sa parokya ng Rojas at ang mga sakop nitong barangay, yun ang local community dito. Yun ang lokal na masasabi nating local community. At whole universal community of believers. Ibig sabihin, pangbuong daigdig. Pangbuong daigdig yan. So, kung anong simbahan dito sa Pilipinas, yun din
ang sinusunod na simbahan, hindi na katolikong simbahan sa Amerika, Europe, Africa, pare-parehas lang tayo ng paniniwalaan. Universal Church. At in-union tayo sa Santo Papa. Sino ang Santo Papa natin? Si Pope Francis. In-union tayo sa kanya. So, dagdag kaalaman pala. Though kanina, di ba, sinabi ko na ang definition ng simbahan, hindi lamang siya building, kundi tayong mga tao. Pero, pwede bang tayong mga tao lang ang maging simbahan? So, may mga ilang lugar kung saan wala silang building, kundi talagang sila ay mga mananampalataya lang. So, may isang lugar ako napuntahan, wala silang pa-chapel-chapel. Or sabihin natin yung chapel nila ay hindi kaaya-aya. Pero para sa akin, sila ang tunay na simbahan. Bakit? Kasi sila ay grupo ng mananampalataya na buong nananalig sa Diyos. So, para sa akin sila ang simbahan dahil sapagkat doon ko nakita sa kanila ang tunay na pagmamahalan. So, hindi lamang siya yung building, bagkus yung tao. Kapag nagiging mabuti tayo sa ating kapwa, kapag ang komunidad natin ay nagpapakita ng maayos, yun ang masasabi kong simbahan. Kasi wala sa magandang building yan, kundi nasa ating samahan. May mga lugar kasi na ako napuntahan na hindi masyado maganda yung chapel. May times pa nga na liblib talaga masyado. Pero, nakita ko sa kanila ang tunay na definition ng simbahan. Na masaya silang nagkakatipon bilang isang tao. Na isa silang komunidad. So, ano nga ba ang imahe ng simbahan? So, household of God, sheepfold, cultivated field, spouse of Christ, building of God. So, isa-isahin natin ito. Ito ang imahe ng simbahan. Tandaan niyo yan, ha? So, household of God. Tinawag ito ni St. Paul na household of God. Bakit? Kasi sabi nga, but if I should be delayed, you should know how to behave in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. Kailangan daw natin mag-ayos ng ating kilos sa simbahan at kinoin niya ang simbahan na household of God. Kasi ito ang simbahan na Diyos na buhay at ang pundasyon ng katotohanan. So si St. Paul ay isang convert siya. So noong una, siya ay tumutuligsa sa Panginoon, siya ay binababoy niya ang Panginoon, pero siya ay nagbagong buhay. At nasabi nga sa isang niyang sulat kay Timoteo na kailangan nating kumilos ng maayos sa tahanan ng Diyos. Household of God. Sheepfold. So, sheepfold ang simbahan, sabihin, the flock of the sheep of Christ, of which He is the door and the shepherd. Ang ating Panginoon ay ang pinto at ang ating tagapastol. Yung makikita ngayon, yan ang sheepfold, kung saan tayo yung mga tupa niya
na nasa loob ng sheepfold at siya ang nagpapastol sa atin. So, the church is accordingly a sheepfold. So, ayon sa ating CCC, Catechism of the Catholic Church, 754, the sole and necessary gateway to which is Christ. It is also the flock of which God Himself foretold that He would be the shepherd, and whose sheep, even though governed by human shepherds, are unfailing nourished and led by Christ Himself, the Good Shepherd and Prince of Shepherds, who gave His life for His sheep. So, matatandaan sa Bible, may istorya na kung saan may 100 na tupa ang Panginoon. Pero minawalang isa. Ang ginawa niya, iniwan niya ang 99 para hanapin ang isa. Ang ibig sabihin nun, ganyan kaimportante ang bawat isa sa atin sa ating Panginoong Diyos. At hindi nyo ba alam, ang mga sheep, ang mga tupa, ay bulag sila. So, ang kanilang malakas na senses ay pang-amoy. At kailangan nila maamoy yung shepherd nila para masundan ito. So, yan ang imahe ng simbahan. So, ito ay isang sheepfold na tayo ang tupa ng Panginoong Diyos sa simbahan na ito. Bawat isa sa atin ay importante na ayaw niyang mawala. Kaya siya ang gumagabay sa atin. Tayo ay mga tupa na kailangang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Cultivated field. So the church is a cultivated field, the tillage of God. On that land the ancient olive tree grows, whose holy roots were the prophets, and in which the reconciliation of Jews and Gentiles has been brought about and will be brought about again. That land, like a choice vineyard, has been planted by the heavenly cultivator. Yet the true vine is Christ, who gives life and fruitfulness to the branches, that is to us, who through the church remains in Christ, without whom you can do nothing. So, ang simbahan ay isang malaking lupain or taniman na dito pinatubo ng mga propeta ang aral ng simbahan. So, yan ang simbahan. Isang malaking taniman ang kanyang imahe. Napakalawak sapagkat ang ating nagbibigay sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Nagiging mabunga tayo dahil ginagabayan tayo ng ating Panginoong Diyos. Yan, maraming cultivated field dito sa Isabela. So, ayan. Yan ang isa sa mga imahe ng simbahan. Na tayo ay mga pananim na uusbong din. Dahil itong mga simulang tanim, tinanim ito ng mga propeta at saka in which the reconciliation of Jews and Gentiles has been brought about and will be brought about again. So, ayan. Yan ang isa sa mga imahe ng simbahan. So, sinasabi rin ang simbahan ay building of God. So, na-define na natin kanina na ang simbahan ay isa
sa mga building na masasabi natin. Pero according din sa CCC, Catechism of the Catholic Church, isa rin itong building of God. So sabi, the Lord compared himself to the stone which the builders rejected, but which was made into the cornerstone. On this foundation, the church is built by the apostles, and from it the church receives solidity and unity. The edifice has many names to describe it. The house of God, in which his family dwells, the household of God in the Spirit, the dwelling place of God among men, and especially the holy temple. This temple, symbolized in places of worship, built out of stone, is praised by the fathers and not without reason, is compared in the liturgy to the holy city, the New Jerusalem. So, kinumpara ng ating Panginoong Diyos na siya sa isang haliging bato na kung saan nireject ng mga builders. Pero siya ay naging cornerstone. Kaya may isang tagpo sa Ebanghelyo na kung saan nang sinabi ng Panginoon, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Hindi nila alam na ang templong tinutukoy ng ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang kanyang resurrection, ang kanyang sarili. So, ang ating Panginoong Diyos, siya mismo ang ating simbahan. Dahil sa Kanya, nagmula ang simbahan. Ang building of God. Siya ang haliging bato na hindi masisira. Kaya, ayun, yun ang sinabi nga about the destruction of temple. Na destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. So yan ang building of God. Spouse of Christ. So, ang imahe ng simbahan, siya ay ang asawa ng ating Panginoon. The bride of Christ, the spouse of Christ. Sabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa Corinthians, I betrothed you to one husband to present you as a chaste virgin to Christ. And to the Ephesians, husbands, love your wives, even as Christ loved the church and handed himself over her. So yan ang ginawa ni Jesus sa simbahan. Minahal nga ng sobra. Kaya inialay niya ang kanyang buhay para dito sa simbahan. So yan din ang hamon sa ating buhay bilang mananampalataya ng simbahan. Dapat tayo rin ay mahalin natin ang ating kapwa or ang ating partner sa ating buhay. Dahil nga, ito ay spouse of Christ, ang Panginoon natin Diyos ay nag-commit talaga. So, yan ang importante sa mag-asawa. Kailangan ng commitment. Kailangan ng matatag na samahan. Kaya the bride of Christ is a prominent symbol and metaphor used in Scripture to describe God's relationship with His beloved bride, the church. So, Jesus ang ating bridegroom at dito niya pinakita na siya ay faithful, loving, committed sa simbahan na ito. So, isa tong commitment, isa tong covenant, kasunduan na magiging isa kayo. Kung may asawa kayo, yun ang gagawin nyo. Sa hirap, at sa ginhawa, kayo
ay magsasama. Ganyan din ang ginawa ng ating Panginoong Diyos sa ating simbahan. Kaya tinatawag siyang the spouse of Christ. Imagine, hanggat sa buhay ni Jesus, hanggat sa dulo ng kanyang buhay, inialay niya para sa kanyang asawang simbahan na itinatag niya sa pamamagitan ng mga apostoles. The Catholic Church promotes and values. Siyempre, ang simbahan ay, ang Katolikong simbahan ay hindi sakim at hindi makasarili. Hindi iniisip ang sarili lang. Bagkus pinapalaganap ang ecumenism. So ano nga ba tong ecumenism na ito? So ang ecumenism na ito ay isang pagkakaisa ng bawat relihiyon. Isang pag-uunawaan, pag-iintindihan ng mga relihiyon. Kaya kung makikita niyo sa picture na yan, sa PowerPoint, yan ay iba't ibang relihiyon. Madaming mga balbasin, no? Mahabang balbas. So, yan ang iba't ibang relihiyon. Siguro, may Muslim dyan, may Eastern Orthodox, may born again, may Protestante, may iba't ibang relihiyon. May Hudyo, may Islam, at yan ang ipinopromote ng simbahan. Ecumenism or interreligious dialogue. Kasi ang ecumenism ay para sa mga Kristiyano lamang. Christians na denominations. So, ecumenism, yan nga, movement or tendency toward worldwide Christian unity or cooperation. The term of recent origin emphasizes what is viewed as universality of the Christian faith and unity among churches. The ecumenical movement seeks to recover the apostolic sense of the early church for unity and diversity, and it confronts the frustrations, difficulties, and ironies of the modern pluralistic world. It is a lively reassessment of the historical sources and destiny of what followers perceive to be the one holy, Catholic, and Apostolic Church of Jesus Christ. So yan ang ibig sabihin ng ecumenism. Pagkakaisa ng mananampalatayang Kristiyano at simbahan na ito. So, pagkakaisa natin. So, ganyan ang simbahan. Talagang kailangan natin ng pagkakaisa at pagkakaunawaan sa ating paniniwala. So, even ikaw ay non-Catholics, pwede tayong magsama, magkaintindihan, para mas lalong lumago ang ating pananampalataya. At yan ang ipinopromote ng simbahan, ecumenism. So, ayan. Kaya, kung may non-Catholics man sa inyo, okay lang, sapagkat bukas ang simbahang Katoliko para sa inyo. Sapagkat, simula pa ng Vatican II, ay formal lang talagang ipinalaganap ng simbahan ang ecumenism. Kasi nung unang panahon, naniniwala sila ng Vatican I, there is no salvation outside the Catholic Church. Pero sa mga pagninilay ng mga obispo, ng mga kardinal, na pagdesisyonan nila na kailangan natin magkaisa bilang isang tao. So, ano nga bang tunay na relihiyon? So, sabi nga ni Dalai Lama, ang tunay na religion ay wala sa templo, kundi
kapag ikaw ay may mabuting puso. Kapag ikaw ay handang magpakatao. Yun ang tunay na relihiyon. At sinabi nga ni Pope Francis, kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, pero ikaw ay mabuting tao, nagpapakita ka ng kabutihan sa iyong kapwa, ikaw ay mabait, ginagawa mo ang tungkol ng isang Kristiyano, pwede kang maligtas. So, the Catholic Church, yan, sinasabi ko kanina na has engaged in the modern ecumenical movement, especially since the Second Vatican Council, and issuing the decree of Unitatis Redintegratio, and the Declaration Dignitatis Humanae. So yan ang pinopromote ng simbahan ng Second Vatican Council. Yung Unitatis Redintegratio at Declaration of Dignitatis Humanae. So ano nga ba ito? So Dignitatis Humanae. So in Latin, of the dignity of the human person. So it's the Second Vatican Council's declaration on religious freedom. In the context of the Council's stated intention to develop the doctrine of recent popes on inviolable rights of the human person and the constitutional order of society, Dignitatis Humanae spells out the Church's support for the protection of religious liberty. It set the ground rules by which the Church would relate to secular states, both pluralistic ones like the United States and officially Catholic nations like Malta and Costa Rica. So, ibig sabihin, malaya kang pumili ng relihiyon mo. At nirerespeto yan ng simbahang Katoliko. May respeto ang simbahang Katoliko sa iba't ibang relihiyon. Malaya kang pumili ng iyong relihiyon na gugustuhin. At iyan ay yung personal mong pagtugon sa iyong Panginoong Diyos. Yan ang sinasabi ng Dignitatis Humanae or the dignity of human person na sinulat sa Vatican II. At yan naman ang Unitatis Redintegratio. Isa tong calls for the reunion of Christendom and is similar to a previous call for unity by Pope Leo XIII in 1894 encyclical Preclara Gratulationis Publicae. However, Unitatis articulates a different kind of ecclesiology from Preclara. It focuses on the unity of the people of God and on separated Christian brethren rather than insisting according to the classical formulation that schismatics must return to the fold under the unity of the Vicar of Christ. So, isa tong pagtawag sa bawat Kristiyano na tayo ay magkatipon-tipon bilang isang Kristiyano. At bilang isang tao ng Diyos, tayo rin ay magkaisa. Yan ang sinasabi ng Unitatis Redintegratio. Na tayo ay magkaisa. Sapagkat yan ang tunay na simbahan. So ayan, walang sapilitan ng relihiyon. Malaya kang pumili kung anumang gusto mong relihiyon. So sana naintindihan nyo yung lesson natin ngayon. Yan lang muna ang aking i-discuss. Kung may tanong kayo, ay pwede nyo ako
i-message sa group chat or personally. So, ayan. Sana naintindihan niyo yung lesson at magkakaroon tayo ng quiz within this week. At sana masagutan ninyo iyon. So, for this day, yan lang muna. So, have a blessed day. So, ito lang muna ibigay ko sa inyo. Baka masyado ng information overload. At may ipopost akong video sa ating LMS. At sana panoorin niyo yun. Have a blessed day. God bless.